Hello guys, for today's vlog is requested by my friend Nizel Zoilo. I will go to the iconic Magnificent Seven mansions in Trinidad Tobago. So come with me guys and I will go there. So, so Brad, ito po yung para sa'yo. Vlog na to. Magnificent Seven. Hi. Hi everyone. Magandang hapon po. Good afternoon everyone. This is Filipino and Caribbean here in Trinidad and Tobago. Thank you for watching my YouTube channel guys and thanks for supporting me. Once again, this is Filipino and Caribbean, and for today's vlog I'll be going to make a video for the Magnificent Seven. So Magnificent Seven refers to the buildings. So, mga building po ito guys, yung Magnificent Seven, para po to sa tawag dito, mga building po ito, mga iconic building dito sa Trinidad, mga historical building, mga heritage. Kasi kuan po ito, nagre-represent po ito sa kultura nila during late 19th century. And guys, I will show you now the buildings of Magnificent Seven. We'll start here. So habang napapakita ako ng mga structure dito guys, i-explain ko sa inyo kung ano ito, bakit ito ginagawa nila. Kasi ginawa nila ito, historical na to eh. Tawag nito under National Heritage Law na to ng Trinidad and Tobago, at pinoprotektahan nila ito. At bali ito yung historical value nila dito sa Trinidad and Tobago, sa mga buildings na to. So ipakita ko sa inyo yung buildings guys, at ito po yung mga iconic na building dito sa Trinidad and Tobago na national heritage na mga building. So ito po sila, ito po ang building ngayon. Kita ko sa inyo, nakita nyo, ayan po. So yan po mga building na yan, ginawa noong late 19th century under British rule dito, colonial time dito sa Trinidad and Tobago. So ginawa nila ito para sa mga tao na mga tawag nito, mga nagtatrabaho para sa para sa mga nagtatrabaho sa nagpapagawa ng plantation sa cocoa at sugar plantation dito sa Trinidad. So sila ang nagpapagawa dito, ang British, at ang mga nakatira lang dito kasi yung mga prominente at mga leader. Hello man. Good. Chinese, How are you? Chinese or Filipino? Filipino man. Kumusta? Very good. I'm fine. Thank you. Albote? Yeah. Oh, where are you going? With my papa. Say she did with my papa. Oh, What's the name? yeah, Goldman. What's the name? Filipino and Caribbean. Leto. Ito. I do a vlog on this iconic building. I say Xi Jinping, China president, my papa. I don't know about China. Yeah, my papa. Okay. Yeah, Salima, yeah. Salima. So, ayun na. Ay, meron kasing nakakilala sa atin dito na vlog eh. Tapos ito, yung mga building na to guys, pinoprotektahan nila. Nakita niyo yung mga detalye. Grabe yan, architectural design yan guys. Detail, grabe yan detail. Nagpapakita lang yan ng kapanahunan nila na talagang influensyado yung Trinidad and Tobago under British rule. So late 19th century po ito ginawa. At ang nakatira lang po dito, ang nakatira lang po dito ay yung mga prominenteng tao at yung mga tao na naggagawa ng mga plantation sa cocoa at sugar. So guys, yan yung White House guys. Bali yan ang ginawa noong 1900s rin. Bali pito to na buildings dito. So nung mga nakaraang mga taon lang, modern times na, ginamit rin ito ng Prime Minister
Minister dito sa Prime Minister's House. So ito po tinawag na Whitehall. So dati, Office of the Prime Minister, dito ginawa pero naglipat na po sila. Pero nung nakaraang panahon yan, colonial time sa British, talagang mga tahanan lang yan ng mga prominenteng tao. So nakita niyo naman guys, yung building na yan, grabe, sobrang detail, architectural. So pinaprotektahan po yan sa National Heritage Law dito sa Trinidad, at talagang pinipreserve nila ang mga building na to para sa mga bagong henerasyon, mga kabataan, makikita nila kung ano ang nakalipas past na Trinidad and Tobago. So napaganda ng past Trinidad and Tobago sa ginawa nilang kultura nito. So yan na naman isang building, nakikita nyo, ganun pa rin, matitindi ang mga pagkagawa sa architectural design nila dito. So panahon po yan ng British po ang nagpapagawa niyan. Bali 7 to. Yung isa dito, tinatahana, sabi ngayon na may nakatira na isa sa isang building, ginawa ng sa Archbishop, yung tahanan ng Archbishop sa church. So ayan po, ginamit nila yung iba, pero parang lahat yata ito pinipreserve at inaayos nila lagi para makita na talagang ganun pa rin ang itsura, preserve yung building na pang historical nila, heritage. So makikita lang itong Magnificent Seven dito along Sabana sa Marabal Road. So naging iconic siya at naging landmark siya dito sa Trinidad and Tobago. Pagpupunta yung mga turista, ito ang hinahanap lagi, yung mga building na to, kasi malaki yung significance ito sa history ng Trinidad and Tobago eh. So isang street po ito po yung mga building na yan, nandito lang nakahilera sa isang side. So yan po guys, yung tinawag nila Magnificent Seven. So ayan naman yung building na yan, o diba, sobrang detail, kita nyo, grabe, ganda. So kapaligiran po ito ng malalaking kahoy. So itong building na to walang nakatira, bali preserve lang sa government for learning purposes sa mga bagong henerasyon, sa mga bagong mga tao, mga bagong kabataan dito sa Trinidad and Tobago. So ganyan sila protection dito sa Trinidad, sa ilang sa kanilang kultura guys. So ito na naman yung bahay na to, ganun pa rin, 7 to sila lahat dito na building. So ipapakita ko na lang dyan sa video lahat ng mga pangalan ng mga building isa-isa, at yun, ilalagay ko rin kung ano ang description nila about isa para malalaman niyo. So ayan po, tingnan nyo, napakaganda, diba? Napakagandang bahay. So yan po, personal kwanto, tawag nito, iconic house dito, mga building sa Trinidad and Tobago. So ito yung kasama ng Magnificent Seven. Tinawag siyang Magnificent Seven kasi nakakalula yung design, yung architecture ng pagka-design, talagang detail, iconic talaga siya. Talagang taas noon nila na ipapakita sa mga ibang lahi na grabe yung past nila. Excellent talaga yung past nila at napaka-granyoso. Parang napakayaman nila panahon ng mga British. So andito lang sa Sabana yan, may mga nakatira mga kuan at tabi may mga. So ayan na naman building na yung isa. So di ba nakita niyo yung mga building, grabe ano?
Eh, magaganda ng mga detail, no? So lahat ng mga nandyan pa, yung mga sira niyan inaayos, tapos binalik nila sa dati kung ano ang itsura talaga. Yung nakita natin, yung nakita nila dati, yun pa rin yung nakikita natin ngayon. So grabe ang pagka-preserve ng buildings nito, ng mga iconic buildings nito. So napakaganda ng pagka-protekta nila sa kanilang kultura, guys. So ganun ang iconic Magnificent Seven. So dito lang po siya na kahiliran sa Marabal Road. Hindi ka sandali. So ayan na naman. Ang katabi nito, ang harap nito, Sabana. Maraming tao. So ito na naman yung Queen's Royal College. So di ba Queen's Royal College to? Yung building na pula. So matindi. Parang mga mansion na malalaki. So tinawag nila to na the Great Mansions of Trinidad and Tobago. Detailed kasi na architecture at saka yung pagkagawa nila, talagang makikita mo kung paano nila yung pagkagawa nila, paano nila ginawa ng importansya yung mga tao na nakatira to dati dito. So nagpapakita lang to ng mga building na to na yung mga tao nakatira dito ay influensyado talaga at mayayaman. Hindi ka makatira dito kung hindi ka may influensya at hindi ka mayaman. Wala kang kapit sa kanilang gobyerno dati. So yun lang guys, ito po yung Magnificent Seven, ito yung nilalakaran natin. Marabal Road po ito. Tabi nito, Sabana. At sana may naikwento na naman ako sa inyo na mahalaga dito sa history sa Trinidad and Tobago. Ito po ay ginawa lahat noong late 19th century under British rule. So maraming salamat po sa inyo guys, at sana may natutunan kayo sa mga pagpinto ko. So don't forget to subscribe and share my video guys. Thank you so much and God bless you all. This is Filipino and Caribbean. Ciao. Bye bye.